Magandang araw, buddies. Nandito tayo ngayon sa isang actual na survey and remapping, no? Dito lamang sa Davao City area. Kasama natin ang mga tropa natin dito, no? Na kumukuha sa team natin para mag-conduct ng remapping session. Kasama natin ang Team Kano. Bansay Team Kano! Bansay! Okay, so ongoing ating fish digging. Then papakita lang namin ang tinatawag natin na elemental marker. So ito, buddies, kung titingnan natin, naka-wall type siya, sloping, na almost heart-shaped na binaliktad. Pero may taba sa gitna. Ang tawag natin ito is wood element, no? Then sa taas naman, andyan ang lumang baliti at andun pang isang post marker na makinis na yan, na may letter X o reference point yan para sa sukat dito, no? Na tinatawag natin 10 step patungo dito. So ngayon, ito na ang wood element. So pag dito ako tatayo, siyempre ang wood ay nasa east, no? Papakita ko lang compass. Yan. 270 degrees ang direksyon doon sa hukay natin. Then bakit mo dito sa likod ko ay east side. So tamang-tama, no? Nasa east or 90 degrees ang wood element. So considered siya as fulcrum point. So ngayon, ang mangyayari, magpa-test dig na tayo. So, bago i-explain lahat, shout out muna, no? Kay Buddy Glory Delfin, no? Then shout out sa kay Buddy Namok Jairel, no? Sa CDO Misamis Oriental. Then shout out sa Pari Fen, no? Team Red Ido, Team Tunggang, and Team Chula, no? Siyempre shout out sa mga subscribers and followers natin sa YouTube channel, Chris Sniper Remapping, din sa page natin, Chris Sniper page and Chris Sniper Remapping pages sa Facebook. Okay, so dito na tayo, buddies. Kung titignan natin ang alignment ito hanggang sa dig site natin, ay may sukat tamang siya na 15 feet, no? Okay. Limang hakbang na yan. Isa, dalawa, oy, ganyan ita. Dalawa, tatlo, apat, then panglima na dyan sa dig site. Okay. May lock point naman siya, buddy, doon sa harap yung malaking boulder, no? Okay. Yung bullpag lang. Okay. So yan ang lock point. Ibig sabihin, bangga na dyan. Ibang sit up naman yan sa likod. Actually, may target din tayo dyan. Dito, sa right side ko, flowing yan. Creek, no? Flowing creek. Yan. Diretso na yan doon. Nakaisip ko na creek. So, ngayon, paghukay na natin, ay nangyari, naglabasan ang mga marker. So, kung papasin nyo yung buddies, distansya lang siya ng isang dipa, creek na dyan. Pero may boulder dyan na dalawa, na may passage way patungo dito, nakalakyan siya. So, ang nangyari, hinukay natin ng trupa natin sa Team Kano. Okay, papakita ko lang isang passage way. So, itong dalawang bato, yan, na may entering sign. So, 1 yard lang, entry na ng dig site. Yan, naka-ladder sit up to. Isa, dalawa, tatlo, pangatlo. So, ito, test dig pa to, buddies. Malakihan pa natin to pag full blast operation na. So, ngayon, nangyari yan. Nasa almost 4 feet na, no? 4 feet na ang hukay natin. Okay. So, para ma-confirm, buddy, na may laman siya, ginagamitan natin ng remapping. Pangalawa, checking sa gadget natin, no? Sa Japanese one. Pakita ko lang ang Japanese one. Saglit. Okay. Ito siya. Then, i-check natin sa baba. So, itong palagi kong sinasabi na lahat ng detector o gadget, pang shooting lang yan, bago sa sundari na yan. Dapat ang nauna ay ang remapping talaga. So, binabalahan natin ito ng gold dahil gold ang hinahanap natin. So, ito siya. 21 karat ito na tintas. So, yan ang binabala natin. So, sa paggamit, siyempre, marami nang may alam nito eh. Dami niya nang nakukuha na dahil dito sa Japanese one. Pag hindi mo pa kabisado,
takisin mo. Yan. Diretso lang sa dyan. Okay. Dito pababa. Ito yung target natin. Ilikot yan. Okay. This is the center shaft and center to the gold deposit below. Okay. Napakaganda buddies dahil may mga marker tayo na very relevant at makasabi mo talaga very man-made. Okay. So itong mga nakuha natin. Una, dalawa na heart natin, no? Okay. Ito sinasabi namin na mga broken stone, maripisa. Mga pang code 5, you know? Triangle na triangle talaga. Dalawa itong triangle, no? Ay, oh, tatlo. Tatlo pala. Yan, buddies. Diyan na to, yan. Perfect triangle. Mismo sa dig site, sa mga 3 feet. Okay. Then, inventory marker. Ang inventory marker na nakita natin, itong box type stone. Redstone pa rin sa buddies, oh. Yan. Na may sukat na 3 inches. Yan. So, alam nyo na, ibig sabihin yan. 3 yan. Okay, dito, 2.5. So, 3. Para mahawakan mo lang. Lalo na pag gold bar, sarap hawakan. Okay. So, confirmation na yan na nasa tamang shop tayo. Ito ba dito? Mga strips. Then may letter C or metal element. Ano yun? Anong ibig sabihin nito? Yung mga strips? Caution warning for poison. Ito pa. Ang matindi. Unahin natin ito. Itong plastic talaga. Okay? So, hindi ito anode bodies ha. Dito mismo ito sa ilalim ng bato, no? Pinapakan ng bato na may sukat na almost 3 inches din. Okay. Plastic talaga siya, no? Nabasag na. May tatak na oil. Para yung mga oil na ginagamit natin, no? Na old ito body siya, baka sabihin nyo bago. Talagang dyan ito sa dig site din, undisturbed. So alam nyo naman natin, siyempre ang mga Hapon gumagamit ng oil kasi gumagamit sila ng generator. Okay? Kaya nga may mga drama, nalalagyan ng oil, gasoline or diesel para ginagamit nila sa kanilang operasyon. Dati. So ito, ginawang marker. Ibig sabihin ng blue, water level o underwater deposit. Ang white is perimeter ng dig site. So metal element kasi sa color coding may wood element dyan, lalabas ang metal. Hindi siya metal lalabas, kundi ang color coding na white means metal element color. Okay. Ngayon, itong sinasabi ko palagi, no? Na kukuro marker. Buo talaga ba this? No? So 3 feet ito. 3. Size ang taas niya. Grabe pagka 3 feet sa height. Yan. Baliktaran yan eh. Yan o. Ayan. Okay. So heart marker or kukuro shape stone na HTM. Ibig sabihin, deposit or wealth underneath. Diba? Ang tibay ng marker bodies. May isa pang heart na pula. Bago lang tong ahon, no? Ayan siya. Dalawa ng heart. Hindi pa namin nalinis. Pero makaroon bro. Heart na heart. Okay. Dito sa team kana. Saka mga broken. Dito buddies. Ang dami na naka-team na nag-share nito, no? Nakakuha sila ng pela. Okay? Sa dig site mismo. Ngayon, proven and tested. Ilang beses lang kami nakakuha, pero ngayon sa actual dito sa Davao City, nakakuha tayo ng 2 tela. 3 pa. Inahi ang isa. Anong kulay? Yellow. Yan. Okay? Ayan ang mga digger natin, buddies. Sila mismo nakahukay. So, hindi to anod. Bakit? Pinapakan pa ng bato, no? May bato pa to sa taas. Okay? So, then, napaka-imposible dahil 2. Una ito. Okay? Para siyang kwadrado ang forma. Kwadrado talaga, no? Yan. So,
Sakti ko na po. Dito sa tumoy. Ang kulay buddies, yellow. Color coding, siyempre, yellow for gold. Okay? So, ang sukat niya sa 2, 3, 10 inches. Okay. Yan buddies. Diyan mismo to, sa gitna. Ito pang matindi, may kasunod pa siya. Same pa rin na pila, no? Na ginawang marker ito. Parang short yata ito, no? Oh. Yun o, magkadikit pa, klaro. Ayan. Okay? So, tiklopin natin. Ayan siya. Parang short, no? Okay. Parehas sukod. Ayan. Parehas sila sukod ng isa. So, bakit inilagay ito, buddies, dyan? Para makikita at malalaman ng retrieval team o ng operate na may man-made talaga na nangyayari dyan. Sa paghukay nila dati, pagbaon ng items, pagtabon, isinali ito para masabi mo talaga na may mga ginagawa dyan na marker na man-made. No? Hindi ito bato. No? Ayan, may mga bato tayo, may mga formation, pero ito mas matindi. Isang ebidensya na mga hampon ay gumagamit ng tela bilang marker. Yan. Iba nga, damit pa makuha eh. Damit, pantalon, o mga baril, bala. Ito, yellow na tela. Dalawa pa. So, hopefully, naintindihan niyo ito, buddies, dahil napaka-importante ng color coding. So, pang code 5, pang sintro na color. So, ayan na. Nasa 4 feet na talaga ang hukay natin. Then, ito mga tropa natin. Malakas maghukay. Kasi, alam nila na positibo ang pinuhukay. So, hopefully, may naiintindihan tayo sa ating remapping ngayon na pinapakita dito sa Davao City. Kasama natin ang Team Kano. So, si Black Phantom, andun sa taas buddies, no? Sa sasakyan natin. Then, kasama natin ngayon si engineer natin sa team, si Black Fox. Okay? Dire muna kayo, harap. Tupad ka mo kang Black Fox. Okay. So, ito yung mga tropa natin buddies, no? Sa Team Kano. Okay, siyempre Black Fox on the mix. Shout out, father. Shout out. Okay. Kuya, shout out. Okay, ito yung mga tropa. Ang iba, tinatago lang natin, lalo na ang financier at ang owner. So, maraming salamat at hopefully, mag-succeed ang operation na ito. And we are praying for safety, retrieval operation para everybody happy. At sa lahat ng mga operasyon, good luck and God bless sa inyong lahat. Once again, this is Chris Sniper saying, eat, sleep, and explore. Then, Bansay Team Kano! Bansay! Okay.